So, good morning po sa aking mga viewers. Bali, welcome po sa aming YouTube channel. Welcome po sa Greenfield Realty. It's me again, Olive, dito po sa Lopez, Quezon, kung saan bibisita po ako ng property na may sukat na 7 hectares. So, itong property po na to, medyo malaki po yung sukat, pero napakababa po ng price. So, ang price po nito is maglalaro lang po sa nasa 29 pesos per square meter. So, sa mga naghahanap po ng property na medyo mura, ayan, panoorin nyo po tong vlog ko for today, baka sakali po magustuhan nyo po ito. So, ayan po, bago po tayo magsimulang mag-vlog, paki-like, paki-share, and subscribe po sa ating YouTube channel. And then, paki-pindot na rin po yung ating notification bell para po updated po kayo sa aming mga properties na iba-vlog po So, ayan, magsimula na po tayo mag-ikot dito po sa 7 hectares sa Lopez, Quezon. So, tara! Let's go! So yan, bali ikot pa rin po tayo. Bali ang property po is magsisimula po sa nakatayong pinakapuno ng niyog po dyan. And then papaganon po yan. Turo ko lang po ayan, para mas malinaw. So makikita niyo po yung napakasukal na yan, sobrang sukal na yan. Yan po yung pinaka-property. So kung titingnan po natin, medyo mataas, pero yan po ay puro puno lang po yan ng mga hardwood at mga damo. Bali po, hindi na po kasi nalilinisan, so hindi tayo talaga makakapasok dun sa may pinakaloob. Hanggang dito lang po tayo sa may pinakalabas. So explain ko na lang pong mabuti po sa inyo. Bali po ang property po ay meron po siyang part ng hilly, medyo mataas, and then flatted. Ito pong part na to, flatted po yan. So kung saan ako nakatungtong yan, so flat po yan hanggang dun sa may pinakaloob, and then medyo mag-slope po, tapos medyo mataas na po yung pinaka part. Ayan po, makikita naman po natin yung mga puno ng niyog na yan. So ganyan po yung itsura ng property, kaya talaga hindi ako makakapasok, as in napakasukal po talaga. So kailangan na po talagang linisin para makita natin yung kagandahan po niya. So wala naman po siyang masyadong tanim, kasi nga po ito po ay na-clearing na, kaya medyo mura na rin din po binebenta po ni seller. Tara, try natin pumasok. Try natin para makita natin kung gaano kataas. Ha? Para siyang oo. Ayan po, napasok po namin. Bali, pa-slope siya na. Paakyat siya, pero gradual lang. Masukal lang talaga. May overlooking to. Try natin. Kaya natin try natin. Wala siyang damo, pero ang dami niyang mga hardwood na pwede ulingin. Yan, akyat tayo So okay naman, hindi naman pala mahirap akyatin. Pantay. Sukal lang talaga, Kagandahan lang po nito, hindi dumidikit sa tsinelas yung pinakaputik. Ayun na yung kasama ko sa may dulo. So overlooking yung property, tapos naikutan pa siya ng pinaka sapa o ilog. Ganda? Kaya ko? Dito pa rin ako sa may pinakaloob. Kagaya ng nasabi ko kanina, dito po sa part na to, dito sa may pinanggalingan po namin, doon po sa nagsimula akong mag-vlog. Bali, flat po iyon, and then unti-unti po nag-slope tayo. And then pagdating po dito sa may pinaka gitna na ng pinaka tuktok ng pinaka upland niya, ayan, medyo mataas na po talaga doon sa may part na yon. Pero ganyan din po yan. Bali, pinasurvey ko po doon sa aking kasama kasi medyo masukal na po. So pwede daw po magtayo doon ng kubo. So medyo masukal din po doon sa may pinakataas.
Pero kagandahan po nito, yan, naakyat ko yung mahigit sa kalahati ng pagka-overlooking niya. So hindi naman po ako ganong hiningal. Kaya lang po talagang hindi na po safe para po sa akin na pumasok pa dun sa ibang part kasi talagang sobrang sukal na po talaga, as in. Pero ang ganda niya, pag ito po nalinis, napatabasan, and then naalis po yung mga sanga-sanga ng kahoy na po pwedeng ulingin, ay ang gandang property nito. Sa mga overlooking lover po, pwede po sa inyo ito, oh. So meron ka ng flat area, pero ito po ang marerate ko po, ito 80% po ito na medyo mataas na part, and then nasa 20% lang po yung flatted area po natin. Talagang yan, ikot na lang tayo sa medyo flat na area. Bali itong property po na to, more on i-develop po natin siya, pero nakikita ko po kayang-kaya siyang pagandahin talaga. Lalo na po yung pong road, ongoing po yung pagpapagawa. Dangan nga lang po talaga yung pinaka barangay road po na pinasukan namin, kung saan naglakad po kami kasi talagang napakaputik. Yun po ang explanation po kasi ng mga taga dito, inuna po yung tulay. So makikita naman po natin mamaya yung tulay po or sa unahan ng video natin, makikita po natin yung tulay na yun po muna ang inuna nilang ipagawa kesa po yung pinaka barangay road. Pero tama naman po na talagang mauna po yung pinaka tulay kasi sabi nga po mas matagal daw pong gawin kasi yung tulay. So yun muna po yung pinaka inuna po ng mga gumagawa po So tuloy na tuloy po yan. Yung tulay po na yun, istatagos po yun papuntang Ginyangan. So talagang gagawin po yung road na yan. So kagandahan po nito, meron lang tayong 150 meters. Baka po medyo mataas pa yung yung tansya ko. Pero sa tingin ko po maglalaro po siya sa nasa 120 to 150 meters po ang pinaka right of way po natin para makapasok tayo dito sa may pinaka property. Okay, patem na lang po natin, develop natin yung property. So napakaganda nito. Ganda, no? So yan po, bali po ang property po is naiikutan po ng pinaka ilog po So pwede din po itong gawing resort. Ayan, pinaka boundary po to another property po So yun nga lang po, talagang kailangan nating i-develop muna. Pero ang ganda, hindi siya naiigahan, Yung flow ng tubig niya dire-diretso talaga, as in. Kagandahan po nito pag nagawa na po yung road, yung sa tulay na pinakita ko po sa inyo kanina. Ayan. Maganda to, 150 meters lang po yung pinaka right of way. Tapos ayan, ito na yung property. Napakalamig ng tubig. Ganda. Oo, ang ganda nito. Wow, ang ganda. Yan, alisin lang natin yung mga nagtambak po na yan na mga puno ng kahoy po Tapos medyo luwangan lang natin ng konti kasi kung tatabtabin natin puro bato naman yung matatabtab. So pwede rin naman yung palakihin para kung sakali i-develop niyo po itong property na to, pwede rin po itong maging resort. Ang ganda, Ganito kalakas yung agos ng tubig. Kasi bumubulwak talaga. So yan, iikot pa din tayo.
para makita natin yung kabuuan po ano. Medyo masukal lang po talaga yung pinakaloob ng property, pero dito sa area na pinasukan namin, ayan, flat siya. And then kagandahan nito, kahit nag-iinulan, hindi siya maputik kasi po yung property po is more on mabato. Ayan. So may ibang part na mabato, and then may ibang part naman na parang smooth lang yung pinakalupa niya, hindi dumidikit sa tsinelas. So napakaganda. Medyo masukal lang talaga. Pero ang lamig nung ano, kahit nandito ka sa loob, mapipil mo yung lamig ng tubig. Pwede natin magamit yung mga bato na yan kung sakali di-develop niyo po itong property na to, no? Pang rip crop kung tawagin, hindi na kayo mamblema. Medyo malalaki naman po siya. Ito tayo. So marami tayong mga hardwood dito, mga naglalakihang mga hardwood. May mga buli tayo dito sa part na to. Kasi bali nandito pa rin po kami doon sa may pinakalikod po ng property, ano, kung saan yun nga po yung sinasabi ko sa inyo na bali itong likod na to, naikutan na po siya ng pinaka-ilog, running water. So nandito pa rin kami. So itong part na to, pwede to i-develop. Kung magaling po talaga yung magde-develop na to, parang pwede siyang gawing resort. Ayan, medyo mataas naman yung part niya, angat naman siya sa may pinaka-ilog. So maganda siya. Yan nga lang, talagang linisin talaga to. So kailangan medyo magaling yung mag-design po nito or magpapalinis po nito, ano. Malaki po igaganda ng property. So wala po tayong nakitang mga liog kasi nga itong property po na to na almost 7 hectares, ito po ay na-clearing na. So kaya medyo mura binebenta na lang po talaga nila seller po, ano. So kitang-kita naman natin talagang hindi na nila naaabyad, hindi na nila papalinisan. So yan, labas na tayo. So sa ngayon po yung parang pinaka challenge po sa atin dito patungo sa property is yung pinakadaan lang po, ano. So mula po doon sa may pinasukan natin na Barangay Road, makikita naman po natin talagang ongoing naman po yung pagpapagawa ng mga kalsada. So lahat naman po, buhat po doon sa may pagpasok natin from National Road to Barangay Road, okay naman po siya. Mabilis naman po yung development po ng daan. So hindi naman tayo matatakot mag-avail ng property rito. So kung ilang mga years pa, yan, medyo okay na po yung daan. So good for investment lang po itong property na to habang hinihintay po nating maayos yung mga pinaka-road. So hanggat maaga ay avail po natin yung property kasi medyo mura pa siya. Once na nagawa po yung mga pinaka-road po natin, ayan, magmamahal na po yan. So yan, labas tayo. So yan, bali lumabas na po ako ng pinaka-property po, ano. Pero pakita ko lang din po sa inyo yung pinaka-right of way na makukuha po natin. Bali ito po iyon. So as you can see po, talagang kailangan po talagang i-develop mo muna, ano. So pinapakita ko lang po talaga sa inyo yung reality po talaga nung pinaka-property. So para hindi po tayo nag-e-expect. So kagaya ng nasabi ko, for investment lang po muna yung property natin kasi talagang more on de-develop po natin si property po, ano. Pero kagandahan po nito, ang ganda nung pinaka ilog niya, yung sapa niya. So isang bentahe din po iyon. And then kagandahan din po nito, yung mga road po rito,
na barangay road, yan dine-develop din po So isang bentahe din po iyon na talagang meron po siyang barangay road na sinisimulang sementohin. So ito na lang pong pinaka right of way po natin yung medyo magiging challenge po sa atin. So okay naman po yung right of way na yan, walang magiging problema dyan. So pakita ko lang po sa inyo, talagang medyo maputik pa. Ayan. So yan, lakad pa rin tayo sa right of way. Mamaya papakita ko po sa inyo yung ginagawang tulay po para makita din po nyo na talagang ongoing po ang pagpapagawa ng kalsada. Yan, lakad tayo sa right of way. Medyo maputik lang po talaga ngayon kasi halos 4 days na pong nag-uulan dito sa Quezon. So yan, pakita ko lang po sa inyo yung ginagawang tulay po. Bali dun po kami sa way na yun galing, kung saan papalabas po iyan ng pinaka barangay road na papunta ng Lopez po. And then ito po yung ginagawang tulay. Ayan po, yan po itatagos po papuntang Ginyangan naman. And then ito naman po yung sinasabi ko sa inyong right of way kung saan naglalakad po yung aking kasama. Papasok po iyan dito. Ayan, papunta po yan. So mapapansin po niya, medyo putik po talaga Bali dito po pala. Ayan, dyan. So yan po yung pinaka right of way. Yan pong right of way na yan, explain ko lang po kung bakit parang sinudsud na siya. So dati daw po ang pinaka proposal po na magiging daan, yung tulay na yan, dapat daw po yun po ay may pinakadulo doon, kung saan meron din pong ilog tayong pinakita po doon sa may tabi ng property. So dapat po dito po dadaan ng road, kaya lang medyo balayo daw po. So iniba po nila yung pinaka line ng daan. So dito na lang daw po ginawa yan, and then tatagos na po yan ang pinakaginyangan. So yun po yung explanation po So tuloy na tuloy po yung papagawa ng ating kalsada, hindi na mapipigilan yan. Katunayan, ayan po, napakaganda po ng tulay, ang laki. So bagong bago pa po, kagagawa lang talaga. So paglabas po natin dyan, so hindi ko na po yan na-videohan. Ayan po ang masasabi ko, talagang napaka-worst pa po ng daan ngayon sa ngayon. Kasi nga po unang-una, nag-inulan na. And then, sinusudsud na po kasi siya. So, expectin na po natin, napaka-putik po talaga sa ngayon po. Patungo dito sa may property. Pero, kagandahan po nito, ayan, talagang tuloy-tuloy yung pagpapagawa ng kalsada natin. And at the same time po, pagdating po ng panahon, yan, napakaganda na po ng road na yan. Magbuhat po yan dun sa may pinasukan nating barangay road. Yan. So ayan po. Bali, kung sakali po magustuhan niyo itong property na to, na may sukat na 7 hectares for only 29 pesos po per square meter, ayan, pwede niyo na po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear po sa inyong mga screen. So ready na po tayo sa reservation po. So by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. So yan po. Thank you po.